Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa krisis, ginamit na ang power ng World Bank para masolusyonan ang ilang problema sa bansa. Malabo na raw bumalik sa dating 60 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa. Ito ang masaklap pa, baka daw pumalo pa sa 200 pesos. Marami pa rin ang mga Pilipinong walang trabaho ayon sa latest Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. At posibleng dumami pa yan dahil sa sigalot sa Middle East. Halos kalahating milyong Pilipino na walang trabaho at libu-libong posibleng badagdag sa kategorya ng mahirap. Ilan lang yan sa pinangangambahang pangmatagalang epekto sa bansa ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Ano ba yung pinaka-problema natin, yung tatlong pinakamatinding problema, para yun muna yung pagtuunan natin ng pansin? Para sa akin, no, congested pa rin ang curriculum. No? Ang dami-daming nakalistang competencies at yun yung kailangan masunod ng mga teachers. Sunod-sunod na nga ang mga krisis, mga kaibigan. Isama pa dito ang mahal na presyo ng mga bilihin dahil sa pagtaas ng langis. Pero Pangulong Bongbong Marcos sinolusyonan ang pinaka-problema ng bansa. The World Bank's new partnership framework for 2026 to 2031 has been approved, and the Finance Department says it's aligned with President Bongbong Marcos's national development agenda. The updated CPF prioritizes areas critical to the administration's goals, including better healthcare and education, stronger job creation, digitalization, and economic resilience. Ito ang tinatawag na financial masterstroke. Ginamit na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang global power para selyuhan ang dambuhalang suporta mula sa World Bank. Alam niyo ba na mahigit 1.4 bilyong dolyar o mahigit 80 bilyong piso ang ibinuhos para solusyonan ang problema sa edukasyon at trabaho sa bansa? Bakit kampanteng-kampante ang World Bank na pautangin ang Pilipinas ng ganito kalaking halaga? The updated CPF prioritizes areas critical to the administration's goals. Krisis at magbibigay ng milyong-milyong trabaho para sa masang Pilipino at solusyon para umangat ang ating ekonomiya, masolusyon ang mga problema sa inflation na dulot ng pagtaas dahil sa langis. Aprobado na ng World Bank ang $600 million program para palakasin ang reading, writing at math skills ng mga estudyante sa public schools sa Pilipinas. Sa programang Plus D ng TEPED, target ang 21 million learners at mahigit 777,000 teachers para tugunan ang learning gap at pagbutihin ang kalidad ng pagtuturo. Ayon sa World Bank, mahalaga ang matibay na literacy at numeracy skills para sa trabaho at ekonomiya, pero critical na mabantayan kung paano gagamitin ang pondo sa mahigit 11,000 paaralan na sakop ng programa. Kasama rin sa plano ang digitalization at mas inclusive na learning materials ng mga estudyante sa actual na classroom. Unang pasabog ang 600 milyong dolyar na pondo para sa DepEd's Project Plus D, Project for Learning Upgrade Support and Decentralization. Inaprubahan ito ng World Bank nitong April 3, 2026. Ang target, ang mahigit 21 milyon na K-10 learners sa buong bansa. Layunin nito na palakasin ang foundational literacy at numeracy o ang galing sa pagbasa at pagbibilang ng ating mga anak. Sabi ni World Bank Director Zafar Mustafoglu, ito ay para bigyan ang bawat batang Pilipino ng fair start sa buhay. Therefore, hindi lang ito basta utang, ito ay investment para sa susunod na henerasyon ng mga manggagawang Pilipino. Through this budget, we can hire more teachers, reduce their overall workload, implement learning recovery in reading, math, and science, expand school-based feeding program, and construct more classrooms, further improving our educational system. Hindi lang edukasyon ang bida dahil may dagdag pang 800 milyong dolyar na Growth and Jobs Development Policy Loan ang nakuha ng Department of Finance sa ilalim ni Secretary Frederick Go. Bakit ito mahalaga? Ayon kay Secretary Go, ito ay isang vote of confidence o patunay ng tiwala ng mundo sa ekonomiya ng Pilipinas. Gagamitin ang perang ito sa tatlong bagay. Una, fiscal management, pagsasaayos ng gastos ng gobyerno at mabilis na serbisyo. Pangalawa, private investment, pagpapadali ng business permits para dumami ang mga negosyo. At pangatlo, labor force, pagpapalakas sa technical at vocational training para maging world-class ang skill ng mga Pinoy. Makakaasa po kayo na patuloy ang administrasyon na ito sa pagpapaunlad ng kasanayan ng ating mga kababayan. Ang pagpapalakas ng mga programang makakatulong sa bawat Pilipino
na makahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng mas pinalakas na employment program, kabilang na ang skills training at business mentoring, mas napapalapit natin ang trabaho at pagkakataon sa ating mga mamamayan. Ang power na ginamit ni PBBM ay hindi lang para manghiram, kundi para itayo ang ating human capital. Ang World Bank mismo ang nagsabi, ang paglago ng Pilipinas ay nakadepende sa isang workforce na may matibay na skills sa pamamagitan ng National Certificate 3 o NC3 qualifications at suporta sa mga kababaihang manggagawa. Tinitiyak ng administrasyon na walang maiiwan sa pag-unlad ng bansa. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Ang katarungan ng ating Panginoon Diyos, mga kaibigan, ay makikita ang bawat bata, mahirap man o mayaman, ay nabibigyan ng pagkakataong matuto at umasenso. Ang pamamahala sa yaman ng bansa para sa kabubuti ng nakararami ay isang gawaing kinalulugdan ng ating Panginoon Diyos. Sabi sa Kawikaan 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Ang biyaya ng ating Panginoon Diyos ay ang mga oportunidad na nagbubukas sa ating bansa sa pamamagitan ng mga pandaigdigang institusyon. Ang awa ng ating Panginoon Jesus, kaibigan, ay ang katotohanan ng may pag-asa pa ang ating edukasyon at ekonomiya sa gitna ng mga hamon. Therefore, ang bilyon-bilyong pisong ito ay dapat ituring na isang sagradong amana o trust para itaguyod ang kinabukasan ng ating mga anak. Kaibigan, ang karunungan ay mas mahalaga kaysa sa pilak at ginto. Lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus. Siya ang tunay na guro na nagbibigay ng liwanag sa ating isipan at kinabukasan, dahil ang tunay na kayamanan ay masusumpungan natin sa ating Panginoon Jesus lamang. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa biyayang 1.4 bilyong dolyar na pondo para sa aming edukasyon at trabaho. Gabayan niyo po si PBBM at ang mga opisyal ng DepEd at Department of Finance na gamitin ang bawat sentimo nito na may katapatan at katarungan. Pagpalain niyo po ang aming mga estudyante na sila ay matuto at lumaking may takot po sa inyo. Buksan niyo po ang pintuan ng maraming trabaho para sa aming mga kababayan. Pero higit sa lahat, o aming Panginoon Diyos, naway ang aming bansa ay maging matatag, hindi lang sa pera, kundi higit sa pananampalataya namin sa iyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubahan niyo po kami, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at salamat po sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus para sa aming kaligtasan upang kami magtamo ng buhay na walang hanggan. Salamat po. In Jesus' sweetest name we pray. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.